Nilabot ng apoy ang isang palengke sa China. 8 ang patay at 15 ang sugatan. Wala na nagawa ang mga residente habang pinapanood ang mga natutupok na tindahan. Naapula ang apoy matapos sa mahigit 1 oras. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Isa ka ba sa mga mahilig mag-London o loan dito, loan doon? Ngayong bagong taon, hinay-hinay muna sa paghiram kung paano makakabangon sa utang o maging certified debt-free. Alamin sa pagtutok ni EJ Gomez. Aminadong sanay mangutang si Bibian tuwing nagigipit. Di raw kasi kinakaya ng budget ang dami ng kanilang gastusin. Noong 2023, umabot daw sa 100,000 piso ang utang niya sa kooperatiba. Ngayong bagong taon, may bagong utang siya na 50,000 pesos dahil daw kay Judith o due date. Bayad namin sa tubig, ilaw, bahay. Kasi wala kayo pang bayad, wala ka pang reserva doon, talagang papalayasin ka. Lalo sa ilaw, puputulan ka. Wala raw siyang choice kundi mag-London. Loan dito, loan doon. Si V naman, nangungutang din daw kapag gipit na gipit. Talagang as in wala ako. So pumapatol pa ako dati sa 5-6. Sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas nitong nagdaang Burmans kumpara noong Setyembre, dumami ang mga Pinoy na nangutang nitong Oktubre, panahon na papalapit ang Kapaskuhan. Ang nangyari kay Bibian, posibleng debt trap na. Kung baon sa utang, may 3 strategy na minumungkahi ang BSP para makaalagwa. Una ay debt stacking, kung saan unang bayaran dapat ang utang na may pinakamataas na interest. Pangalawa, debt snowball, kung saan prioridad na bayaran ng mga loan na may pinakamaliit na outstanding balance o amount. Pangatlo ay loan restructuring, kung saan hinihiling sa mga bangko o lenders na gawing flexible at affordable ang pagbabayad ng walang penalty. Para rin daw makawala sa utang, mainam na humanap ng dagdag na racket o sideline para madagdagan ng income. Pero ayon sa isang financial expert, sakaling tumaas ang kita, kailangan alalay din sa gastos. Hindi assurance yun na kung tumaas na yung kita, tumaas na yung sahod, nasa lifestyle, kung mataas din ang lifestyle, hindi rin may iwasan yung paghiram o pag-utang. Para maging utang-free ngayong 2025, umaari simulan daw sa pag-adjust ng lifestyle na naaayon sa financial capacity. Discipline is a must at matutong mag-stick sa budget. Ang option doon, i-prepare, pag-ipunan, yung gastusin, alam ba kung travel yan, no? Siyempre, leisure yun eh. So, optional din yun. So, pwede siyang i-do away with muna pag hindi pa kaya. Kailangan stick muna doon sa necessities, yung mga pinakakailangan. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Tila Pinoy abroad ang ilang kababayan natin para kumita, pero hindi sila mga OFW kundi mga online seller na sa abroad nagtitinda. Tinutukan ni Bon Aquino ang diskarte niya na posibleng pandagdag sa kita mo. Panahon ng pandemya nang mauso ang live selling ng mga halaman. Kung noon, sa bahay o garden lang sa Pilipinas nagbebenta ang live sellers. Ngayon, level up na dahil sa ibang bansa na sila nagbebenta. Tulad ni Lloyd Alasam na mahigit 1 taon nang pabalik-balik sa Thailand para mag-live selling ng mga halaman. Limitado na raw kasi ang mga halamang naibibenta nila sa Pilipinas, kaya diretso na sila sa importing countries. Ang daming naghahanap kasi ng mga rare plants para mabigay yung mga hilig nila. Nag-try kami na itry itong Thailand. Ang importer ng halaman sa Pilipinas na si Bea Clarice Cinco, sa Indonesia naman napiling mag-live selling. Iba din po yung mga hybrids na nandito sa Indo. Umaabot umano ang kita niya ng 100,000 pesos sa isang live selling niya. Pero ang malaking kita, may katumbas umanong pagod dahil kailangan matiyak na secured ang packaging ng mga halaman at permit ng mga ito. Dito, parang talagang kung makita mo yung mga seller nila, proud na proud sila kasi nga booming yung business kasi supported sila. Yung import and export nila maayos. Sa atin, sobrang hirap. Ayon sa isang e-commerce advocate, ang pagla-live selling sa ibang bansa, wala ring pagkakaiba sa mga nagbebenta ng produkto na galing sa ibang bansa. Pero dahil sa paglaganap ng online selling, ang competition ngayon is more of
what makes you different from other live sellers. So maghahanap ka ngayon ng mga produkto na ikaw lang ang nagbebenta o ikaw lang yung may ganong klaseng access para kahit paano, mas magkakaroon ka ng unique viewers o meron ka makakapture ng niche market. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras.